Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Kamusta na so far ang inyong panonood ng ating mga episodes? I hope marami kayong natutunan about the Magdalo. The last time, pinag-usapan natin ang Magdalo core values o yung mahalagang pag-uugali na dapat nating ginagawa araw-araw sa loob ng ating organization. Na-mention natin sa dulo ng video ang Samahang Magdalo Code of Conduct na pag sinundan natin at isa puso natin, ay kahit papaano mahuhubog ang ating disiplina. So, ito ngayon ang ating pag-uusapan. We have 8 codes in the samahan. The first one, mamahalin ko ang Diyos, bayan, at kapwa-tao. Gaya ng sinabi ko in the last episode, the Magdalo believes in God and in His righteousness. We offer everything, we surrender everything sa Kanya. Wala naman ho tayo pag wala ang Diyos. Mamahalin din natin ang ating bayan at kapwa Pilipino. Wala na ibang tatayo at lalaban para sa ating bansa at kapwa, kundi tayo Pilipino mismo. Pangalawa, mamahalin ko at itataguyod ang aking pamilya. A strong family is a strong nation. Ang pamilya na may maayos na direksyon na nilatag ng ama at suportado ng asawa, may maayos na pag-uugali na tinuturo sa mga anak, ay pundasyon ng isang matibay na kinabukasan. So whatever we teach to our children, whatever our children observe in the house, is what they will bring when they grow up. So that's the future. Lahat ng mga pulisiya na magpapatibay ng pamilya ay ating susuportahan at isusulong. Pangatlong code, mamahalin ko at pangangalagaan ang ating kalikasan. This is about sustainability. We advocate for the preservation and protection of our environment. Habang gusto nating mabuhay sa kasulukuyan, pagkaingatan natin ang ating mga lupain at karagatan na hindi masalaula o masira. Ang mga ito dahil dito nakasalalay ang kabuhayan ng ating sunod na henerasyon. Kaya kasama sa ating mga sinasuggest na mga activities sa ating mga chapters ay clean up drive sa lansangan, sa paralan, sa coastal areas, tree planting ng mangroves at sa mga denuded forest natin. So we coordinate with the DNR when it comes to that. No? Pang-apat, tutulungan ko ang mga nangangailangan lalong-lalo na ang kapwa Magdalo. Ang gusto nating ma-develop ay yung heart of service ng ating samahan. Na pag may nangangailangan, maramdaman dapat natin na dapat tulungan natin. No? Lalo na yung ating brother or sister sa Magdalo. Of course, pagkaya lamang. Kasi we can only give what we have. Hindi naman natin kayang ibigay lahat kung wala tayo. No? On our part, lagi ko binibigyan ng emphasis na yung kaya lamang because we don't want to be forced to please people kasi baka matempt tayo na magnakaw sa pwesto para lamang mapagbigyan ang mga humihingi sa atin. Kasi yun ang nangyayari sa karamihan politiko. At yan din naman, di natin gagawin kasi dyan pa lang sira na ang ating ipinaglalabang kung magnanakaw tayo sa pwesto. Okay? Panglima, makikilahok ako sa eleksyon at hindi ko ibebenta ang aking boto. Actually, sa mga nakaraang mga orientations ko, in the past, ito yung controversial na code kasi nga, maging kultura na natin ito, laganap na ito. No? So may dalawang aspeto ito. Una, makikilahok tayo sa eleksyon. In every elections, we should participate regardless kung may nagustuhan ka o wala sa mga kandidato. Let's make it a habit. It's an exercise of our right. Sagrado ang ating boto, kaya di natin ibaliwala. So, mag-participate tayo. Kahit pa frustrated ka na sa mga klase ng politiko at politika, tuloy lang tayong makilahok sa halalan. Every elections, gawin lang po natin yan. Pangalawa, parte ng code na to ay participate tayo sa elections pero hindi natin ibebenta ang ating boto. Naku, sayang naman yung ibibigay ni Mayor o ni Congressman. Controversial ito. Tanong ko lang,
Sa inyo dyan, may bilihan ba ng boto sa inyo? Lagi kong tanong yun. Parang na-imagine ko ng sagot nyo eh. No? Kasi minsan, very proud ng iba na meron. No? Meron ng iba tahimik. Pero alam mo, sasabihin ko sa inyo na pag sinabi nyong walang bilihan, wala kayo sa Pilipinas. Kahit saan, talamak ang bilihan ng boto. Noon, parang wala namang bilihan ng boto. Sino bang nagpauso niyan? No? Nagsimula sa maliit, 20-20, ngayon libo-libo na. No? Naging kantyawan na lang yan tuwing elections, kahit pa sa hapagkainan. No? Natutuwa tayo pag may kalaban ang nakaupo kasi uulan na naman ng pera, lalo na pag mayaman ang lalaban. Pero pag ang nakaupo ay walang kalaban, ay malungkot. Hindi masaya. Bakit? Baka 50 pesos lang o 100 pangkonsuelo di ba? No? O baka wala nang ibigay. Ang masabi ko lang, pag nandyan pa rin ang bilihan ng boto, pag nandyan pa rin ang sobre-sobre, don't expect the quality of service from your elected officials. Bayad na kayo. Huwag na kayo magreklamo. Bihira lang ang di umayaman sa politiko sa pwesto. Sandali muna, politiko rin pala ako. Pero gusto ko lang i-declare na ang Magdalo ay di-involved sa pagbubulusan ng kaban ng bayan. Walang bahid ng korupsyon ng Magdalo nang sila ay nasa pwesto pa. So ituloy natin. Alam niyo ba na hindi gagastos ang isang politiko na hindi niya mababawi? No, karamihan. I'm not saying lahat naman. No? There's always an exemption dito. Kahit 1,000 o 2,000 pa ang bilihan ng boto, ng isang boto, doble, triple ang babawiin niya. I tell you. Ang 1,000, binigay sa'yo, bumili ka lang ng isang Imperator Lights o Tanduay Dart. Plus pulutan pa. Crispy ulo o sisig. Ay, basta yan, 1,000 na yan sa isang upuan. No? Pero, ang niloklok mo sa pwesto, nandyan yan. Magpapakasasa yan sa 3 taon. Sa'yo, 1 araw lang, tapos na, tiwas na. So, just for the sake of discussion, alam niyo ba na kaya ng isang congressman magdala ng 1 billion worth of projects sa kanyang distrito? O busina lang dyan sa mga kaibigan nating congressman. Hindi kayo to. Kay Puno nga, abot ng billion eh. No? Sa 3 taon yata, mga 50 billion. Narinig natin ito sa mga diskusyon. Alam mo, kayo alam nyo na rin ito eh. Ipalagay na natin na 10% para kay kaibigan congressman bilang SOP. Aba, ang 1 billion, 100 million kaagad yan in 1 year. O 300 million sa loob ng kanyang termino, 3 taon. Yan ay kung nag-aantay lang siya. Paano naman? Yung karamihan ng politiko ay contractor din. No? Contractor din naman. Kaya ang kanyang kikitain ay aabot ng 40, 50, 60%. Depende sa katakawan niya. Kaya minsan, kunting ulan lang, labas ka agad ng mga bato sa bagong gawa na sementong kalsada. Malabnaw ang semento at substandard na tuloy yung mga proyekto kasi halos wala nang matira sa pondo. Yung mga bubong minsan, isang ihip ng hangin na malakas-lakas, napupunit na palang papel. So, balik tayo sa kickback ng politikong kontraktor. Ipalagay natin na dahil kontraktor siya, 40% ang kita niya. Sabi ko nga, aabot ito ng 60. Ipalagay na natin 40%. So, sa 1 billion, magkano yun? That is 400 million. Na tumataginting. O 1.2 billion sa 3 taon. Sa tingin mo kaya di nila gagamitin pambili ng boto sa susunod na elections? Sa ganitong halaga? Gagamitin niya kasi kung hindi, baka matalo siya at mawala ang kita niya na bilyon sa sunod na mga termino. So ngayon, magtataka ba tayo kung bakit matindi ang awayan sa politika? Malaki kasing kita dyan no? So, dapat alam natin. Alam natin, kaso nga lang,
parang wala tayong magawa. Kaya nga, kailangan ay buksan natin mga mata, magsama-sama ho tayo para sa isang maayos na gobyerno. Alam nyo, dati ang mga lords, gambling lord, drug lord, at iba pang naghahanap ng pwesto o ng power sa ating community. Tinitingnan nila yung mga kandidatong mabango sa masa, no? Para pag nanalo ang kandidatong yan, no, makahingi siya ng pabor. Noon yun, yung susuporta siya para makahingi ng pabor. Pero noon yun. Ngayon, karamihan sa kanila, sila na mismo ang tumatakbo. Di ba? Kasi pera lang naman pala ang kailangan ng tao. Pera lang naman ang katapat, hindi yung magaling at mabango sa taong bayan. Ang ibang kandidato nga, hindi nga nakikita ng tao. No? Kaupo yan, hindi mo makikita. Sobre na lang dumarating sa kanila. Bago ang eleksyon, kahit lalo na pagkatapos ng elections, hindi mo yan makikita. Diba? Kaya, hindi natin masisisi na yung ibang mga kapatid natin ay wala nang pakialam. They're already indifferent sa gobyerno. Bahala na kayo dyan kasi pareho naman kayo magnanakaw. No? So, wala silang pakialam. Ang problema lang, it affects the whole system. It affects our country. It affects the kind of government we have. Okay? So, I hope someday ay natin ma-minimize sana ang bilihan ng boto, mawala, no? At ang deserving na leader ang siyang maluklok sa pwesto. Kaya bang mawala ang bilihan ng boto? Ano sa tingin niyo? Sa tingin ko, alam niyo kung ako ang presidente, utusan ko yung AP at PNP, pahuli ko lahat yan, bumibilang boto. No? Dapat patawan pa yan ng parusa. Pero nagtatanong nga ako meron bang nakulong sa vote buying? Parang wala akong narinig. No? Naglulukuhan lang talaga tayo. Hindi itong ordinaryo na issue sa ating bansa. Sige, okay na tayo dun. Basta sa atin, I hope, hindi naman natin sinasabi na bukas baguhin natin yan. Hinay-hinay, bukas ang ating mga mata, alam natin ang epekto yan sa panggobyerno, no, sa ating bansa. Sana mawala yan, yung issue ng bilihan ng boto. Okay, let's proceed sa pang-anim na code. No? Ang pang-anim na code ng ating samahang magdalo ay magbabayad ako ng tamang buwis. Pag meron tayong responsibilidad na magbayad ng buwis, ay gawin natin ito kahit na paminsan naisip natin na yun nga ang topic natin kanina sa naunang code. Ninanakaw lang naman ito ng ilan sa gobyerno. Bakit pa tayo magbabayad ng buwis? Magbayad tayo dahil ito ang pangsweldo sa mga teachers ng ating mga anak, pangbayad sa sweldo sa ating mga tanod, mga sundalo, pulis at iba pa. Ambag natin yan sa gobyerno. This is a challenge actually, lalo na sa ating mga kapatid na negosyante dahil sistema natin, totoo lang, hindi conducive sa honest payment ng taxes. May narinig nga ako na negosyante na nagsabi na gusto niya daw magbayad ng tama. No? Gusto niya maging mabayad. Pero hindi kasi patas daw ang sistema. So they're forced to play along with the system. No? Na BIR din naman pala ang bumubulong dyan. No? So ang Magdalo po, sisikapin ho natin na titignan ang issue ito dahil kasama rito sa ating advocacy ng isang maayos na gobyerno. Pero alam niyo ho, sabi ko nga, ang pagnanais ng pagbabago is a lifelong commitment. Hindi kaagad mababago yan. Alam mo, nung sa Kongreso, ako na-realize ko, isa lang ako congressman sa buong 300 plus congressman. Si Senator Trillanes sa Senado, isa lang siya sa 24 senator. So, ang ginagawa ko natin ay nag-advocate po tayo ng anti-corruption, good governance, and we continue to do this, no, involving the grassroots, yung mga tao. Kasi alam niyo, sabi nga namin ulit, ang pagbabago ay nasa individual na Pilipino. Baguhin natin yung ating pananaw, baguhin natin ang ating pag-uugali. And certainly, makaka-elect po tayo ng maayos din ng mga leader. Okay, let's proceed. Number 7 na code.
Ito, controversial din po ito. Pampito, hindi ako manunuhol o magpapasuhol. This is one of the core issues when it comes to good governance. Tayo bilang ordinaryong mamamayan, alam nyo, sikapin natin na huwag masanay na sa padulas, yung pagsusuhol sa ating kawani ng gobyerno. Ang ibang maayos na gobyerno, alam nyo, marami dyan ang maayos. Baka matempa sa suhol at magiging korap. Na pag natikman niya na okay pala, malaki palang kikitain dito baka maging korap yan. So, wag na nating itempt sila. Sanayin nating dumaan sa proseso, kahit mahirap. Kasi, ano rin ito? Para tumibay ang sistema ng gobyerno, sistema ng demokrasya. Kaya nga, meron tayong batas na ipinasa sa Kongreso patungkol sa ease of doing business para maiwasan yung mga checkpoints and delays na pwedeng maging dahilan ng pangungutong. Pero dapat i-implement ito ng maayos kasi meron pa rin, no? And then kung tayo naman ang opisyal ng gobyerno, no, maging ehemplo po tayo. Tulungan natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Huwag nating pahirapan. Huwag nating kutungan, no? Minsan, ang sungit pa ng mga kawani ng gobyerno na para bang sila ang nagmamayari ng gobyerno. Nandiyan kayo para mag-serve. Hindi yung para ang sungit nyo. Alam nyo bang ang kinakaharap nyo ay nanggaling pa yan sa malayong barangay? Naggastos yan para pumunta po sa inyo at humingi ng tulong sa ahensya ng gobyerno o hindi nga sa local government, sa kanyang mga sangay. Tapos pagdating niya doon, susungitan mo lang. Salubungin mo naman ang ngiti at tulong para talagang matuwa ang ating mga kapatid, lalo na yung mga mahihirap at mga limitado lamang alam sa mga proseso. No? Tulungan natin po sila. Kaya tuloy, meron tayong alam itong issue ng panunuhol at magpapasuhol. No? Ito yung dahilan bakit meron tayong mayor na Chinese. Balitaan nyo na yun sa news. Kasi nga, may nasusuhulan sa ating gobyerno. Alam niyo, yung birth certificate, pwede naman pala tayong suhulan. Pwede naman bilhin. Baka magulat tayo. Baka later, pati presidente natin ay hawak na ng Chinese. Huwag kayong naive. Pinapasok na ho tayo. Alam natin, ginagamit tayo dyan. At gagawin ng China yan para ma-impluensya ang ating bansa. Beware tayo dyan. Sa darating na elections, makikialam ang China dyan. Kaya wag ho niyong iboto, please, wag, ang mga kandidato na maka-China. Alam niyo na ho yan. Wag niyo silang i-empower because they will find a way paano babalik ang influensya ng China sa atin. Okay? So, pangwalo, the last but not the least, ako ay magiging mabuting halimbawa sa aking kapwa. So every day as we start our day, ilagay natin sa ating isipan na tayo ay ehemplo sa ibang tao, sa ating salita, sa ating gawa. Hindi po tayo magkakamali dyan. We are not at all perfect. I know that. But as we strive to strengthen our values through our cause, we will be able to develop our discipline. Okay, so na-discuss natin ngayon ang 8 code of conduct ng Samahang Magdalo. Sabi ko nga, nung last episode, as we embrace the codes, we slowly develop the discipline in us, among us, and once it happened, makaka-influensya po tayo sa ating pamilya. Kasi una ho, tayo muna eh. How can we lead others if we cannot lead ourselves? So tayo muna. And then once na ma-adapt po natin yan, we can influence our families, and then our community, and as a whole, kung marami tayo, ang buong bansa po ay ma-influence po natin. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay ng ating online orientations. At actually, bahagi din ito ng aming good citizenship advocacy na mapabahagi sa inyo yung mga codes and values na nakikita ho natin at ang mga tunay na kalagayan sa ating bansa. I hope marami kayong natutunan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayo lahat. God bless.